pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pag-a-apply ng Hong Kong at kung ano yung ini-interview ng mga employer sa mga domestic helper. So dahil ako'y may karanasan at isi-share ko sa inyo yung mga tanong na mga sinagot ko sa kanila. So yun, nagkaroon ako ng 4 na interview, no? So I failed dun sa 3 kasi kapag nag-interview sila, hindi lang naman ikaw yung ini-interview. Ibig sabihin, kuwari, pumili sila ng 3, 4 na tao. Ngayon na-interviewin kayo niyan. Ngayon, kung sino yung mapili nila doon sa interview nila, ikaw yung matatanggap. So, sabihin na natin, kasi nalaman ko yon dahil yung kabatch ko, pareho ang nag-interview sa amin. Tinanong ko siya kung sino yung nag-interview, pinakita niya yung picture dahil ni-screenshot namin. Tapos sabi ko, yan din na nag-interview sa akin. Kinalaman ko na hindi lang pala kayo ni-interview. Ibig sabihin, hindi lang ikaw ang i-interviewin. Marami ding iba, no? So, ang mga tanong na mga kadalasan na mga tinatanong ng mga employer is, unang-una is ipakikilala mo yung sarili mo. Kagaya nung anong ginawa mo doon sa video na pinakilala mo sarili mo, ganun din yung isasagot mo. Aside doon, karamihan kasi mga naghahanap dito talaga. Yung unang mga interview sa akin, yung 3 yun, karamihan is may newborn baby. So tinatanong nila sa akin kung may karanasan ba ako sa pag-aalaga ng bata. Pero ang totoo, wala akong karanasan dahil wala rin naman akong anak. So siguro kaya ako hindi natanggap doon dahil wala akong karanasan sa mga newborn baby. Pero sinasabi ko naman na willing ako mag-learn. Kaya lang siguro para mas makasigurado sila na maalaga na maayos yung anak nila, gusto nila yung may experience sa bata. Pero nagtataka nga rin ako kasi dahil doon naman sa wala naman talaga akong experience sa bata at wala akong sinabi na may anak ako. Kaya hindi ko alam kung ba't ako yung napipili pa rin na i-interviewin at wala rin naman akong karanasan. Siguro depende rin sa sagot mo. So, ayun, sinabi ko talaga na ang pinaka nakaranasan ko talaga sa pag-aalaga, lalo na sa pag-abroad ko, is yung 5 years old. Kasi sinusubuan ko lang yun. So, tatanungin din sa iyo kung ano yung mga nagiging duties mo doon sa mga pag-aalaga ng bata. Katulad ng papakain, papaligo, kung sabihin mo din doon, kapag may experience ka na sa bata, syempre yung papadede, feeding, tapos pagpapalit ng pampers, pagpapaligo, sabihin mo lahat-lahat ng mga karanasan mo doon sa pag-aalaga ng bata. Kasi unang-unang itatanong sa'yo yun, yung about sa bata. Tapos sa kanila isusunod kung ano yung nagiging alam mong trabaho sa bahay. Katulad ng cooking, cleaning, washing, tapos marketing, tapos car wash. Yun yung kadalasan ng kailangan nila dito. Sabihin mo kahit hindi ka naman talaga as in marunong maglinis ng car wash. Kasi karamihan naman sa atin talaga hindi naman tayo marunong mag-car wash. Ang alam lang natin is maglinis ng motor. Pero napakadali lang dito mag-car wash. Hindi matubig dito ang car wash. Wipe lang siya. So yung spray mo lang, iwa-wipe mo lang. Tapos yung pagbanlaw niya, lang din, pipigaan mo lang, kasi wipe lang naman, wipe lang din. Pipigaan mo lang sa tubig, tapos iwa-wipe mo, tapos gamitan mo ng ang pinakalas, basahan, tuyo. Kasi 2 basahan yung ginagamit ko noon. Isang balde lang ang gagamitin mong tubig. Hindi siya yung tulad sa atin na kapag nag-car wash, talagang halos paliliguan. Hindi siya ganun. So dito, wipe lang. So madali lang yung car wash dito. Huwag kayong mag-alala. Hindi siya mahirap. So, ayun, tuturo naman sa inyo yon. Sabihin mo lang, willing to learn ka, past learner ka. Pagdating sa pagluluto, hindi mahirap ang pagluluto dito. Dahil ang pagluluto dito is karamihan mga steam lang. So, ituturo naman sa inyo, meron sila dito na parang tulad ng microwave. So, ilalagyan lang ng tubig, tapos ilasasalang lang doon. Itsura lang siya ng microwave, tapos may steam na yon. So, depende lang sa minuto. Tuturo naman yan sa'yo eh. Tapos, ang lang nila dito is gisa-gisa lang din. Ang gisa nila mas mahirap ang gisa natin kasi yung gisa natin napakarami natin ng ingredients. Sa kanila, isang piraso lang din. Isang hiwa mo lang. So ganun lang, hindi ayaw nila na, tapos ayaw din nila na masyadong maaalat, masyadong malasado. Gusto nila matatabang kasi nila nung mga matanda, iniiwasan nila yung mga ganon. Yung
over kasi sila concern sila sa health nila eh. Hindi sila kagaya natin na gusto natin malalasado. Sila ayaw, gusto nila karamihan mga tabang yung mga lasa nila. So sa mga noodles naman, sa amo ko hindi mahilig sila sa noodles, pero sa iba siguro mahilig sila. Pero sa amo ko hindi kasi ang amo ko is matanda, no? So walang bata. So it's better na maganda kapag matanda ang aanuhin ko kasi kung anong oras ka matapos ang trabaho mo, tapos ka na agad. Hindi ka gaya ng bata, nag-extend ka ng oras. So pag may bata ka, kadalasan merong CCTV kasi tinitingnan nila kung tama yung pag-aalaga mo sa bata. Pero kapag matanda, wala naman ganong wala naman dito sa bahay, wala naman CCTV ako nakikita eh. Linis lang talaga ako. So susundin ko lang yung instruction nila kasi more on hygiene sila. So sa hygiene. So, kung pagka sa aso naman, nakikita ko dito, kapag ang alaga mo yung mga aso, mga pusa, or mga kadalasan, pag aso talaga nakikita ko nasa labas, lagi naglalakad. So, sigurado ako na may time kayo na lagi nasa labas, or araw-araw kayo nasa labas, para ilakad nyo yung mga alaga nyo. Kapag tumae, yun ang pupunasan nyo, kukunin nyo, dadamputin nyo. Pero magamit kayo ng gloves at like kayo may dalang papel at para itapon doon yung mga tinatain nila ng mga aso. So yun, madalas nasa labas kayo ngayon, medyo mahirap ang nasa labas ka lagi kasi sobrang init. So mainit po ngayong panahon dito sa Hong Kong. So yung taglamig daw dito is October. Kaya pang nasa labas, so parang feeling ko hindi nga ako puputi dito, hindi kaya nang sa Saudi ako. Pumuti talaga ako doon kasi nasa loob lang ako. Dito lalabas ka. At kapag nag-grocery ka naman, sinasabi nilang marketing, madali lang. Tuturo naman sa inyo. Ako nga isang beses lang akong dinala ng amo ko doon sa grocery. Tinuro niya, ito yung pipiliin mo, ito yung Tapos saka hindi sila madami sa'yo kasi alam nila na hindi mo pa kabisado lahat. So yun, ituro nila sa'yo, madali lang. Matutunan mo rin agad yun. So, pagdating sa interview, English ha. English po ang sasagot mo kasi English din yung tanong. So, kailangan marunong ka talaga mag-English at nakakaintindi ka talaga ng English. At kung hindi naman sila ganun karunong mag-English, meron naman magtuturo sa nila. So, yun lang ang mahirap kapag yung amo mo hindi ganun kagaling mag-English at mahirapan ko yung magkakaintindihan. So, buti na lang yung amo ko is magaling mag-English. Naiintindihan ko yung mga instruction niya. At kung ano yung mga rules and regulation niya. So, nung dumating ako, meron akong papel, binasa sa akin, anong oras ang gising ko, anong oras yung gato ko, anong oras ang trabaho ko, ganun lang. Pero at least, maraming pahinga. So, swerte-swertehan lang din dito sa Hong Kong kasi meron iba talaga na madaling mapalayas. Dahil hindi sila siguro magkaintindihan or hindi kinakaya ng domestic helper yung trabaho dahil yung iba masyado talagang masama ang ugali. Halos siguro kahit litan, halos wala ka ng pahinga. Gusto nila wala ka ng pahinga. So yun. So dito, pag madali ka lang din palayasin, babalik sa Pilipinas kapag pangit yung amo mo. Kaya hindi nakakatakot dito kasi madali lang umayaw kapag pangit, kung ayaw mo sa ugali ng amo mo, magpa-bad performance ka para ka makauwi ng Pinas agad. Hindi gaya sa Saudi. Kapag kahit pangit ng bad performance mo, pagtsatsagan kanila, hindi kanila basta pa uuwi dahil nangihinayang sila sa ginasto sa'yo. Dito, hindi sila nangihinayang. Kapag ayaw nila sa performance mo, iti-terminate kanila agad, no? So, yun, saklap lang. Kapag na-terminate ka, hindi ka pa nakabayad ng mga utang sa Pinas. So, yun. Ang sa interview, ang nyo doon is yung lahat ng mga naging experience mo, explain mo sa kanya yung mga naging responsibilities mo at kung ano yung nalalaman mo. Pag tinanong nila anong alam mo sa pagluluto, sabihin mo, may alam ko sa pagluluto tungkol sa atin, sa Filipino dish, at willing ka talagang matuto sa pagluluto, no? Sabihin mo lang, fast learner ka, I'm willing to learn. Yun lang ang sasabihin mo dun. Kung wala kang karanasan sa pero tutusin, madali lang ang luto nila kumpara sa Pilipino. Mas mahirap sa atin, daming arte-arte. Sa kanila, napakasimple lang ng mga luto nila. Tsaka sa kanin, ganun lang din naman, pareha lang din. Tsaka maliit lang sila kumain ng kanin. At yun, yung iba, so sortihan lang, may iba namang trabaho na sa bahay lang, babantay ka lang. Yung iba, palis-alis sa ibang bansa, ikaw lang yung mag-manage, pero may CCTV. So yun,
So, swerte-swertihan lang. Kahit saan naman talaga, kahit mag-Middle East ka sa Hong Kong, swerte-swertihan lang ng amo. So, hindi lahat ng amo is hassle ng trabaho. So, ako dito, magandang trabaho dito compare doon na nasa Saudi ako. Kasi malaki yung bahay sa Saudi. Dito, maliit lang. So, yung maliit lang, madilis lang yung trabaho, 30 minutes, tapos nagad ako sa paglilinis kasi ang linis ko lang CR. Ang CR dito, hindi na kailangan halos paliguan mo. Wipe lang din. Tapos magmamap ka, magbabacuum ka. So, yun din yung sasabihin mo doon sa karanasan mo sa sa trabaho mo. Pag tinanong ka, marunong ka ba sa mga machine na ginagamit dito sa bahay? Sabihin niyo, oo, marunong ka. Sabihin mo, marunong ka. Always smile, no? Lagi mo singit na pag nagsasalita ka, naka-smile ka. Yung aura mo naka-smile. At huwag kang magsusot ng black kung pwede. At white. So, mas ganda kung red kasi swerte yun sa kanila dahil may iba na maano sa feng shui. At ibang kulay na lang. Marami na may ibang kulay. Tsaka huwag kang magmi-makeup. Ano lang, simple lang. Basta lagi lang kung mababok mo, itali mo. No? At dapat lagi ka may net. Maganda yung yung internet kasi pagka mapangit yung data mo, hindi kayo magkakaintindi kasi putol-putol. Dapat maganda yung internet mo. So, yun. Smile lang. Sagutin mo lang kung ano yung tanong. Yun lang din sasagutin mo. So, yun lang, sabihin mo lahat-lahat ng experience mo. At tatanungin din nila kung ilang taong ka rin doon sa trabaho mo. Maganda ko yung mga experience na sasabihin mo is matagal ka sa amo mo. So, sa kananong din nila kung mabait yung naging amo mo dati, sabihin mo, oo, mabait. Yun. Kahit alam mo naman na pangit ang ugal ng amo mo dati, huwag mo sabihin yun. Sabihin mo yung mga ganda. Parang mas maganda kung sasabihin mo halos mga ganda. Tapos kapag sinabi nila, may ganito, ganyan, okay lang ba sa'yo, ganito yung trabaho mo, sasabihin nila kung anong magiging responsibilities mo, okay ka lang. Kung sa tingin mo, carry mo naman talaga yung sasabihin nilang magiging trabaho mo dito, oo ka lang. So kapag hindi mo naman kaya, pwede ka naman bumalik ng Pinas o ayaw mo or lumipat ng ibang employer kung makahanap ka agad. Kasi marami namang agency dito or marami kong kaibigan dito na tutulong sa'yo para makalipat ka agad ng ibang employer kung ayaw mo dito sa magiging amo mo. Tapos ganun lang, no? Tapos siyempre, huwag kalimutan ang mag-pray na sana mabait talaga yung amo mo, no? Dahil yun lang yung magiging swertihan natin sa life kapag mabait ang amo ay matatagal tayo sa trabaho. At mababayaran natin lahat ng mga utang natin before tayo umalis. Sigurado marami tayong magiging utang. Dahil marami tayong gagastusin. So, about sa mga gastusin na bago umalis, so yun, meron akong another vlog nun na how to apply. Nasabi ko doon kung magkano yung mga nagastos ko. Dito lang naman is based on kung ano yung mga in-interview ng mga amo mo. Pag sinabi ng amo mo na willing ka ba na matapos ang kontrata mo ng 2 years? Sabihin mo, oo, willing ka matapos ang kontrata mo. At kung maayos naman yung pagtatrato sa'yo, sabihin mo, pwede pa akong mag-extend na mag-extend kung sa tingin ko, okay naman po yung trabaho at nakakasundong naman po tayo. Yun, sabihin mo din. Pero yung English yun yun, kailangan talaga maintindihan mo. So, kailangan talaga marunong ka mag-English kasi, siyempre, pag hindi naman maayos yung English, hindi rin naman nila maintindihan. So, baka ma-fail ka, masayang ka. Ang iba ay, marami akong kabatch na hindi rin nakapasok at hindi rin napili dahil siguro hindi naging okay. At itong akin naman, siguro para sa akin kasi yung last na nag-interview sa akin, walang bata. So, walang experience sa bata. Matanda tong amo ko. Tapos 4 lang sila. Pero padating ko dito 3 lang sila dahil isang anak niya is nag-abroad. So, walang bata. So, mas easier dahil pagtapos ng trabaho mo, pahinga ka na. So, mas ganun lang. At kung masungit sila, kasi karamihan sabi nila, pag matanda masungit. Huwag mo sila sungitan. Hayaan mo lahat. Natural lang naman talaga may matanda masungit. Basta sundin mo lang kung anong gusto nila. So, yun lang yung mga sasabi ko sa inyo. Yun na experience ko. So, sana ay may natutunan kayo dito sa aking experience na na-share ko ngayon. At sunod, sabihin ko sa inyo, yung sunod na vlog ko is about siguro kung ano yung compare ko dun sa trabaho ko sa Saudi at compare sa trabaho ko dito.
So hanggang dito na lang at huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe, mag-like at comment at thank you for watching this video. Good luck!